Ngayong araw na raw nakatakdang umpisahan ng Philippine Coast Guard ang siphoning o paghikop sa kargang langis ng lumubog na barko sa Limay, Bataan para ito matanggal ng tuluyan at mas madaling maiahon ang tanker. At live mula sa Bataan, sa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, pakibigyan kami ng update sa sitwasyon dyan ngayon. Yes, Ruth, nakasakay kami ngayon dito sa BRP Malamawi kung saan kasama ang Philippine Coast Guard nakatakdang puntahan itong pinaka-ground zero o yung pinaglubugan mismo ng MT Terra Nova. Ito ay para sa gagawin namang sea surface survey kasama mga kawani ng media sa lugar. Kasabay din yan para makita rin yung ginagawang operasyon na mga Philippine Coast Guard at iba pang otoridad para nga tuluyan ng mapigilan yung pagkalat pa nitong oil spill. Bago kasi ito, patuloy pa rin minomonitor ng mga otoridad yung oil leak na naunang tumagas mula sa lumubog na barko na pinaniniwalaang umaabot na nga sa mga kalapit na probinsya. Matumal ang huli ng mga isda sa Barangay Hulugan sa Tanza, Cavite. Hindi pa man kasi sila lubusang nakakabangon sa pananalasan ng bagyong Karina, oil spill naman ang kalbaryo nila ngayon. Ang mangingisdang si Ray, kaunti na lang daw nauhuling isda sa dagat. Pakiramdam niya, nabulabog ang mga isda dahil sa oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Langis yan eh. Siyempre, ang isda parang hindi na rin siya makahinga eh. Naghahanap siya ng kusal lugar yung makakahinga siya eh. Sa ilang ding bahagi ng baybayin ng Tanza, kitang balot ng langis ang ilang nahakot na basura. Iniinda rin ng mga residente ang masangsang na amoy. Sa bayan ng Ternate, naglagay na ng improvised spill boom sa palibot ng baybayin. Lalo't protected area ang lugar dahil sa mga nabubuhay na soft and hard corals. Ang grupong pamalakayan naman, may na-monitor na ring bakas ng langis sa mga water lily sa baybayin ng bayan ng Rosario. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Noveleta. Base naman sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard, kakaunti lang ang bakas ng langis na umabot sa Cavite. Siguro nanggaling yon sa mga unang lumabas na those which are part of the initial oil spill in the earlier days. Na-applyan na rin natin ng we already applied the oil dispersants in those oil that was released initially. So manipis na yon. Eksklusibo namang nakasama ang News 5 sa mismong Ground Zero kung saan lumubog ang MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Halos 7 kilometro lamang ang layo nito mula sa Pampang. Ayon sa PCG, very minimal o halos wala nang araw langis na makikita. Kontrolado na rin daw nilang sitwasyon. May mga reports in previous days na may mga sightings in the areas of Cavite. Pati yung doon sa may Bulacan Airport, walang nakitang any signs of oil spill except for very, very thin na packets. Sa ngayon, hindi pa rin nasimula ng siphoning o paghigop sa halos 1.4 million liters ng langis na karga ng lumubog na tanker. 18 sa 24 na valve pa lang kasi nito ang naisasara. Kasi ang ginagawa nila, kahit may first layer na dinadagdagan nila para masiguradong hindi masira pagka nagsimula silang mag-siphon. Positive naman yung actions below water. May progress sila doon. Oras na masimulan ng siphoning, 50,000 liters ng langis ang target nila makuha kada araw. Kapag umabot sa 300,000 litrong nahigop, sapat na raw ito para mapalutang ang tanker. Matapos niyan, dadalhin malapit sa Pampang ang MT Terra Nova, saka itutuloy ang pag-alis sa laman pa nitong industrial fuel. Nauna naman nang nagdeklara ng fishing ban sa bayan ng Limay, Bataan dahil may ilang barangay nang bumagsak sa water test. Nangako ng provincial at local government ng food packs at cash assistance sa mga apektado. Lalo't bukod sa oil spill, naging problema rin ng mga mangingisdang red tide at super bagyong Karina. Ruth, sa mga oras na ito, sabi ng Philippine Coast Guard, bago tumungo sa mismong Ground Zero, nakatakda rin mo ng ikutan yung mga coastal towns, yung coastal areas dito sa Bataan. Siyam na bayan yan na may baybayin para makita at ma-check lang din kung umaabot na ba dito yung tumagas na langis. Depende kasi yan sa direksyon ng hangin at lagay din ng current o agos nga ng tubig sa ilalim ng dagat. At dito, update lang din sa PCG, out of 24 valves na meron itong MT Terra Nova, 19 pa lamang
lamang yung naisara nila. Siguro nagtataka kayo, 18 tapos 19 pa lamang ngayon. Bakit isa lamang ang nadagdag? Kahapon daw kasi nagsagawa sila ng resealing. So inulit yung pagsaselyo para mas masigurong wala ng tatagas na langis para kung sakali magsimula na yung siphoning, hindi na magkakaroon ng mas malaking problema kung sakali may bumulwak mula sa ilan sa mga valve kahit wala namang pinakatumatagas na langis dito noong una. Samantala, sa ngayon, naglabas din anunsyo si Cavite Governor John Vic Remulla na kung saan sinasabi na kumalat na rin daw yung oil spill sa baybaying dagat ng Cavite. Kaya naman nagdeklara na siya ng state of calamity sa mga bayan ng Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate maging sa lungsod ng Bacoor. Balik sa iyo, Ruth. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.